Guys, alam nyo ba kung ano ang pinaka-advanced na technology sa Pilipinas ngayon? Yung biometric na hindi ka kilala. May fingerprint ka, may mukha ka, may iris ka. Pero sa sistema, wala kang identity. Ha? Ano yun? Okay, for example, sa NBI clearance. Kaya nga tayo kinukuhanan ng picture at fingerprint ay para ma-identify at malaman kung meron tayong criminal record or pending case, di ba? Pero kadalasan, pag merong hit ang tao, ang dahilan ay kapangalan lang. So, anong silbi ng pag-take sa atin ng picture at fingerprints kung sa pangalan pa rin sila pala nakafocus? Di ba, pag merong kaso ang isang tao o record, kinukuhanan yan kagad ng picture at prints lalo na sa presinto? Kaya dapat alam na nila na hindi ikaw yung wanted. Kaya yung hit na sinasabi sa NBI clearance ay dapat wala na. O ang ibig sabihin lang yan ay walang silbi yung pagkuha ng biometric na yan talaga. Di ba? May biometric system nga tayo para maiwasan ang duplication ng mga records. Ha? Pero ano ang naduduplicate? Yung pila, yung reklamo, yung inis ng tao. Ang ganda kasi ng concept eh. Okay? High-tech, secure, modern. Ang problema, luma ang machine, luma ang system, at mas luma pa yung proseso. Pero yung tao, tayo yun, fresh na fresh. Yun nga lang, sa stress. Tulad yan, kung magnanakaw ka ha, mabilis ka makakalusot sa sistema. Pero kung legit kang mamamayan, sige ka, maghintay ka dyan ang sasabihin sa'yo. Kalma ka lang, di ba? Wait ka lang, sasabihin sa mga government agencies, lalo-lalo na yan, mga sa clearance na yan. So, hindi porket may system, may silbi na. Technology without maintenance, training at accountability ay magiging display lang yan. Parang aircon na naka-on, pero walang lamig. Okay, disclaimer lang ha, hindi kontra sa technology ang reklamo ng tao. Kontra tayo sa palpak na implementation. Kung gusto nyo ng digital government, ayusin nyo muna yung analog na mindset. Di ba? This is Undercover Charles TV. Kung nakarelate ka, share mo to please. Para ma-recognize naman ng system ang problema. God bless, stay safe, and sayonara!